Magre-ready ako ngayon at ako ay magluluto ng puto. At ito ay aking hahaluin para mag-mix ang aking mga ingredients. Yan. Yung bumubula na. 2 cups ng water ang aking ilalagay. After this, isasalak ko para yung mga buo-buo na madudurog. At ito na din siya. At yan mamaya lagyan ng butter. Yung una nilagyan ko ng cheese. Pero sabi ko naman ngayon ay kailangan i-plain ko na lang. Subscribe na! Hello, good morning! Welcome back to Mama Ella channel. Kumusta kayong lahat dyan? Sana ay lahat ay happy. At pagising niyo sa umaga ay always be pretty and be happy. My friends and friendship, ingat lang kayo always. Si Mama Ella is today is Sunday ay nandito lang sa bahay. Wala namang pinupuntan si Mama Ella. Minsan lang. Malapit ang birthday ni Mama Ella. But anyway, hindi ko yun wini-welcome. Dahil tumataas ng edad ko. Kagagaling ko lang doon backyard and then nagdilig ng aking mga halaman at so far so good ay nabubuhay na din ang mga tanim ko, mga importanteng gulay para sa amin ni Papa Dudes. Yung mga talbos na, yung mga kamote, dahon, yung malalaki na ang mga dahon kay mamaya i-harvest ko na yung iba at ihalo ko sa ginataang munggo kasi magigataang munggo ako ngayong araw na to. Today is Sunday morning, pero morning na, 11 o'clock na dahil okay din naman kami nagmamadali ni Papa Dudes at kami lang naman ay mag-almusal. At si Zoe wala, umalis sila ng daddy niya at ang mami na sa work. Ang daddy niya ay ang kasama niya papunta sa other grandma niya, yung grandma niya doon sa malayo, yung doon pa malayo dito sa amin. Hey my friends and friendship, tingnan ninyo ang nagawa ko kagabi ng pandesal. Ayan na lang ang natira. Kasi wala kaming almusal ngayon. May mga bagel kami pero ito. Nagawa ko ng pandesal. May natitira pa 11 pieces. Ngayon ay bala kong magagawa ng puto. Kasi wala naman akong ginagawa. Easy lang naman at may mga ingredients naman ako dito para sa puto. Ito ang aking ipapalaman sa aking pandesal is sardines. Sardines ito na ginisa ko. Tapos nilagyan ko ng itlog. Ayan. Ito rin ang kinain ni JR pero umalis na si JR. Kaya magre-ready na tayo ng breakfast. My friends and friendship. At nagugutom na itong kasama ko, si Papa Dudes. Marami na naman akong hugasan. Mag-init muna tayo ng tubig, my friends and friendship, para makapag-gawa ng coffee. Mag-init ako ng pandesal. Ano ang pagkain mo pandesal? Oatmeal? Ano ba? Pandesal lang? Ano? At saka yung sardines na ginisa ko. Kaninang umaga kasi, my friends and friendship ay gising na ako ng siguro mga 7. Pero, nanonood pa ako ng TV. At tulog pa, sabi ko ang lahat. Tapos, tinawagan ako ng mami ni Zoe na si Zoe ready niya. Kaya pinaalmusal ko pa muna. At pagkatapos ay binihisan. Ikaw, yun lang my friends and friendship. Kain muna tayo. Magkakape at 3 pandesal. Yung apo ko naman, na kapatid ni Zoe, nagpaluto ng bacon, itlog. Yun ang kanya. Kaya kakain na tayo, my friends and friendship. Ayan lang naman, andun na si Papa Dudes, kakain na din. At ito na yung lababo ko, temporary na nalinis ko na din. At alam ko may susunod pa dyan. Maglalaga ko my friends and friendship ng munggo. At tapos ay aking gagataan at sasahugan ko ng labahitan na daing. Kalahati lang ang aking ilalaga, hindi naman ito maubos. Kasi pag nilahat mo yan, marami na yan. Ay, dito rin pala ako maglalaga. Yung hinugasan kong kaldero, ay dito lang ako maglalaga din.
para hindi masyadong maraming hugasan. Ito ko ilalaga. Hatiin ko lang ang munggo. Ang dami din kasi ito pag inubos. Hindi naman mauubos, masisira lang. Ayan, pinalahati ko lang. Tatabi ko to for next. May gata pa naman ako doon, my friends and friendship. Double check nga natin. Baka mamaya galit ko na. Meron pa. Ito, meron pa ako. Bali, 3 pang meron dito. Ayan na. Iraradi ko na lang. Punta ko na tayo doon sa aking mini garden, my friends and friendship. At kukuha ko ng talbos ng kamote. Oo. Pwede na itong, yan o, ang taba pa naman. Kaya kukuha ko dito. Yan. Ang kanyang pinutulan kong ito ay nilalagay ko din doon. Pag may mga tinatanim ka, may inaani ka rin. Ibang tama ito panghalo na sa akin. Gulay. Itong kanyang ganito rin, itatanim ko rin. Yan. Tapos ang isang gulayan na to, o, diba? Tingnan natin. Meron pa ako dito maraming mga tanim pang ganito. Yung bumili ako noong nakaraang linggo pa. Ito pinangtanim ko na buhay silang lahat. Ayan. Kaya mga 2 weeks pa yan. Marami na akong magugulay dyan. At yan na ang aking mga sibuyas. Na down boy na boy at may mga tanglad na ako dito. Nako, sandali lang ang buhay ng mga ito kaya ilalagay ko sa garage ang tanglad. Kasi pag mag-winter na ng mga November o December, kailangan ipangtago ko na yan sila. Yun na yung mamaya. Kala ko mamamatay na avocado. Ayan, may talbos na. Okay, halika pasok tayo my friends and friendship at para makapag-kulay din ako. Gulay ni Mama Ella. Marami na yan. Ayan o. Marami na yan. Ang halop na yan sa aking munggo. My friends and friendship, itong pinutulan ko rin ay itatanim ko rin doon. Dahil ito mayroon nang nagtatalbos. Madali lang itong mabubuhay. Kaya ito lang kaya dumadami siya dahil pag nagugulay ako, pinuputol ko at binabalik ko ang kanyang sanga at tinatanim ko doon. Itatanim ko din doon. Doon sa kabila. Para marami tayong gulay. Luto na yung munggo. Nalagay ko na yung labahita. Labahita, amiga. Kain muna tayo ng avocado. Nakihingi lang kay Jarrell sa avocado niya binili. Ang liit lang ng avocado dito, my friends and friendship, pero masarap. Hindi katulad sa atin. Pero mas masarap talaga sa atin dyan yung avocado, no? Medyo masarap talaga. May lasa talaga. Pero kung dito, yun lang. Ewan ko lang kung ano lang tayo. Use na tayo sa pinakain. Sukar, gumilasa. O, gusto mo lagyan natin ng milk ang avocado mo, de? Lagyan ko ng Bear Brand yung akin. That's been good to me. Sarap to, ah. Ito na my friends and friendship ang ating ginataang munggo. Wow! Sarap talaga. Magre-ready ako ngayon at ako ay magluluto ng putong bigas.
Lagyan muna natin ng kaunting asin. Rice flour ang aking ginagawa. Ito ang aking ginagawa na to na gagawa ko ng prutong bigas ay 4 cups na rice flour. Hindi ko magamit ang glutinous, yung malagkit, kundi ordinary lang yung rice flour. Tapos sinaluan ko ng 1 cup na sugar na puti. At pagkatapos nilagyan ko ng 1 teaspoon and 1/2 na baking powder at 1 teaspoon and 1/2 ng yeast ang aking hinalo. At dito ay nilagyan ko rin ng 1/2 teaspoon ng asin. At ito ay aking hahaluin para mag-mix ang aking mga ingredients, pati yung yeast. Ayan. Ang aking ihalo dito ay tubig lang. Walang milk, walang gata ng nyog, kundi water lang. Kailangan ng paghalo mo dito, dahil nilagyan ko kasi ito ng yeast. Hindi pwedeng lagyan ito ng water na ordinary na malamig. Kailangan ng warm water. Kaya magsusukat ako ng 3 cups ng warm water at papalamigin ko muna dahil bagong init ito kanina. Ayan, ito ang warm water. I-2 cup at haluan ko ng cold water para madaling maglamig. Mainit. Mainit. Ito, my friends and friendship, ay warm na ang aking water dahil hindi ko pwedeng lagyan ito ng cold, kundi warm lang. Hindi naman pwedeng mainit na mainit dahil mamamatay ang yeast. Warm ito. Yeah, warm. 3 cups. Halo-halo lang. Ganito ako, my friends and friendship, pag nandito sa bahay. Kung ano-ano ang aking iniisip na gawin. Nagluluto. Ngayon, nag-imbento ng kung anong magandang iluluto. Hinahalo ko lang muna ito. Haluin natin maigi para matunaw yung sugar. Tapos ay papahingahin ko muna. Takpan ko siya, my friends and friends, para umalsa yung yeast. Ito siya, oh, yung bumubula na. Minsan kasi, pag mainit na mainit patay ang yeast, hindi umaalsa. Takpan ko muna at ilagay ko muna doon sa oven. At ito naman ay itutunaw ko rin ito dito. Lagyan ko lang siya ng tubig. 2 cups ng water ang aking ilalagay. At tutunawin. Pagkatapos nito na yung parang malapot na siya, ay ihalo ko doon sa pinatulog kong rice flour with yeast and baking powder. Papakuluin natin hanggang sa lumapot. Okay. Hinalo ko, my friends and friendship, yung tinunaw kong rice flour sa tubig at niluto. Hinalo ko lang dito. Ang 1 cup na rice flour ay tinunaw ko doon sa 2 cups na water hanggang sa medyo naluto siya. At dito hinalo ko. Nagtsatsaga lang talaga ako. Basta makagawa ko yan. Yun ang ginagawa ko. Gusto kong maging pirmi ang busy.
Mahilig ako, my friends and friendship, mag-eksperimento ng mga niluluto ko. Minsan, trial and error din. Pero hindi ako tumitigil hanggang hindi ko nakukuha. Ulit-ulit ko talagang ginagawa hanggang sa napi-perfect ko. After this, isasalak ko para yung mga buo-buo na madudurog. Nakapag-try na din ba kayo, my friends and friendship, yung eksperimento ng paggawa ng mga kung ano-ano? Ako sa mga puto, sa tinapay hanggang sa pa-perfect ko ang paggawa ng aking pandesal, Spanish bread, yung mga muffin, lahat. At sinusulat ko yon sa notebook. Pag nakakalimutan ko, doon ako titingin. Kaya ang puto, 4 times na akong gumawa nito. Una, parang hindi masarap, parang matigas, na hindi ko maintindihan. Yung pangalawa, yung pang iba-iba ba. Ngayon yung pang-apat, pang-tatlo na, naku, masarap, okay siya, aprobado sa family ko, sa asawa ko, sa anak ko. Sumunod, ang sumunod kong gawa, okay pa rin. Kaya ito, ang pang-anim ko ng gawa. Kaya kung nga bakit mayroon ganito, ay aking ibabalot sa kanyang takip. Ang takip kasi kailangan mong balutin para ang moist ay hindi tutulo doon sa puto at magiging ano ba tawag dito, yung mabasa ang puto pag hindi mo babalutin ito. Yan, itatakip ko. Okay. At ito na din siya. Ayan. Maglalagay pa ako dito para sa susunod. 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang kasi ang ganun. Ayaw ko nang mayroon pa akong isang ganito na pwedeng ipatong, pero ayaw ko. Gusto ko yung single lang siya para bubuka siya sa sobrang init. Isasalin ko pa itong natitira. Mamaya isasalang ko next ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na puto ang magagawa ko. Sa 4 cups na kakain ka na, kakain na daw si Papa Jones. At ako ay nagagawa ng merienda. Para mamaya, may pang merienda with coffee, puto. Ang gusto ko pang targetin, my friends and friendship, pag nakapunta ako sa store, either mamaya o bukas, gagawa ko ng putong balingka o kaya suman. Masarap talaga mag-i-invento ng mga luto. Kaya i-steam ko na. Naluto na. Alam nyo, my friends and friendship, pag bumili ka ng puto, ang mahal. Kaya buti na lang maggagawa na lang tayo. Yan. Ilalagay ko na din ang susunod. Ayan. Mainit pa. Kain na din ako, my friends and friendship. Lunch time. It's 3:15. Tara, kain na tayo. Ito na ang last batch, my friends and friendship. Natikman na namin ni Papa Jones. Parang marshmallow. Ang sarap. Ang lambot niya. Kaya yan na siya. At ready for merienda na mamaya-maya. Sarap yan mamaya lagyan ng butter. Yung una nilagyan ko ng cheese. Pero sabi ko naman ngayon ay kailangan i-plain ko na lang. Pero next time pag-aaralan kong lagyan ko siya yung parang topping na matamis. Yung parang may kalamay sa taas. Next time pag-aaralan ko din yung gawin. Masarap ito sa New Year at sa Pasko.
na may dinuguan. Kaya hindi na ako bibili. Sobrang mahal pag binili. At hindi naman masarap. At least ito, alam ko kung ano ang lasa dahil ako ang gumagawa. Kaya palalamigin ko muna ito. Okay. Pwede na akong magpatayo ng business ng tagagawa ng photo at pandesal. Oh my God, ang sarap talaga ng feelings pag naka-accomplish ka ng isang bagay. Ito pa yung pandesal ko, lima na lang ang natira. Pero next time, gagawin kong malaki. Kasi maliit lang ginawa ko, mahal ang harina. My friends and friendship, narito na ang photo ni Mama Ella. Ito na siya. Look pa. Oh, perfect ah. Perfect. Perfect. Okay. Ito siya. Ang sarap talaga, my friends and friendship. Tama may butter. Mama Ella po to. Ang sarap. Ito, ang sinundan kong recipe lang ay yung ginawa ko nung yummy. Sarap sa kape. Tara, my friends and friendship, merienda tayo. Malapit lang kayo. Papatikimin ko kayo ng ginawa kong putong bigas. O, di ba di perfect? You want more di? Ano? Mas masarap pa sa mga binibili. Alam mo, ang mahal-mahal nito, my friends and friendship. Pag nagbili ka, lalo na kung Christmas, nako, mga $15 ang isang balot na ang laman ng maliliit na. Maliliit lang. Hindi pa masarap. Sarap. Pero mabigat to sa tiyan. Bigas. Wow, sarap talaga. Hanggang sa muli, my friends and friendship. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at sa susunod ulit kong vlog at sana nag-enjoy kayo sa kapapanood ng aking mga vlog. Luto-luto lang si Mama Ella kung may time. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat at ingat-ingat kayo.